Halika't sabay natin panoorin ang isang South Korean romance film, mula noong 2021, na pinamagatang, Be My Boyfriend. Sana po ay magustuhan niyo. Sa unang eksena ng pelikula, ipinakikilala ang high school student na si Oh Gina, pinakasikat na babae sa school nila, dahil sa kanyang kagandahang nakakaakit, at kasama niya ang kanyang mga kaibigan, na sina Joo Minji, at Son Hana. Sa school nila hinahangaan ng mga lalaki at babae si Gina, na itinuturing siyang role model. Si Gina ay nakilala din bilang trainee ng nangungunang entertainment agency na pinakamatagumpay sa show business at kilala bilang matulungin sa mga nangangailangan. Ang kanyang kaibigang na si Hana ay isa ring trainee sa parehong agency, habang si Joo Minji naman ay nagmula sa isang mayamang pamilya. Bilang anak ng isang may-ari ng gusali, ang eksena ay lumipat sa isang classroom, na kung saan ang isang lalaking nagngangalang Sungmin, ay nagmamasid sa malayo habang nakatingin kay Gina sa bintana. Nakita siya ng kanyang kaibigan na si Pao, at tinanong kung muli niyang sinusundan si Gina. Inamin ito ni Sungmin at sinabi sa kanya na silang dalawa ni Gina ay magkaiba ng mundo, kaya nagmungkahi si Pao na kailangan niyang gumawa ng higit pa sa palihim na pagmamasid sa kanya. Samantala, nilapitan si Gina ng kanyang boyfriend na si Hang Tak at hiniling na makipag-usap ng private. Si Hang Tak ay isa mahusay na player sa baseball team ng paaralan at sikat sa mga dalaga. Nag-usap sila at humingi siya ng paumanhin sa hindi niya pagdalo sa araw ng kaarawan ni Gina. Matapos niyang marinig ito, ipinahayag ni Gina ang kanyang nararamdaman, na sinabi niyang busy siya at wala siyang oras para maghintay lang sa kanya. Binigyang diin niya na hindi siya isang ordinaryong babae at ipinakita ang kanyang pagkadismaya dahil nakalimutan ni Hang Tak ang kaarawan niya. Kaya naman nagpasya siyang makipaghiwalay na sa kanya. Nang marinig ito ng lalaki, nagtanong agad si Hang Tak kung anong dahilan. Sinabi ni Oh Gina na nakahanap na siya ng bagong boyfriend. Gusto ni Hang Tak na ipakilala niya ang bago niyang boyfriend para gawing opisyal ang kanilang paghihiwalay. Kaya itinuro ni Gina ang larawan ni Sungmin sa notice board, na ikinagulat ni Hang Tak. Pumayag din siyang ipakilala ang binata sa kanya kinabukasan. Pagkatapos ng pag-uusap nila ni Hang Tak, nilapitan siya ng mga kaibigan niya, na curious kung ano ang nangyari. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila ang tungkol sa breakup at ipinakita sa kanila ang isang larawan ni Sungmin at hiniling sa kanila na hanapin siya at dalhin sa kanya. Kaya naman, ang tatlong magkakaibigan ay kumuha ng litrato ni Sungmin at nagsimulang maghanap sa paligid ng paaralan, habang si Minji ay sinusubukang itugma ang larawan sa ibang mga lalaki. At napansin siya ni Pao, kaya nalaman niyang hinahanap si Sungmin ng mga kaibigan ni Gina, kaya nagmamadaling pumunta si Pao kay Sungmin upang ipaalam sa kanya ang tungkol sa pangyayaring ito. Na ikinagulat ng kaibigan, sa wakas ay nakilala na ni Sungmin si Gina sa rooftop at halatang kinakabahan ang binata, lalo na nang binigla siya ni Gina sa pamamagitan ng pagtatanong kung gusto niya bang maging kasintahan siya. Natulala si Sungmin dahil sa tanong sa kanya at panandali ang tumahimik. Sa sandaling ito ay naalala niya ang unang makita niya si Gina, na humanga talaga siya sa kanyang pambihirang husay sa pagkanta. Kaya tinanong ni Sungmin kung talagang hinihiling niya itong maging boyfriend at kinumpirma ito ni Gina. Tinanong din ni Gina ang status ng kanyang relasyon, kaya nalaman ni Gina na single siya, kaya napanatag din ang kanyang loob. Gayunpaman, kinwestiyon niya ang kanyang motibo, at ibinunyag ni Gina na wala itong tunay na interes kay Sungmin, ngunit gusto niya itong maging contract boyfriend, para sa mga araw na kailangan niya. Nang marinig ang tungkol sa isang kontratang relasyon, agad na tinanggihan ni Sungmin ang kanyang proposal at umalis. Pagkatapos, ibinahagi ni Gina ang pagtanggi ng binata sa kanya, kahit ang kanyang mga kaibigan ay nagulat nang malaman kung paano siya tinanggihan ng isang lalaki. Kaya si Minji at Hana ay nag-aalala kung ano ang gagawin kapag nagtanong si Hang Tak tungkol sa usapan nilang dalawa ni Gina. Sa kabilang banda, nalaman ni Pao na tinanggihan ni Sungmin ang alok ni Gina na maging kanyang kasintahan, at ipinahayag ang kanyang pagkakamali dahil na-realize niya na dapat ay tinanggap na lang niya ang pagkakataong makasama si Gina. Sa sandaling yun ay dumating si Hang Tak, nakilala niya si Sungmin at kinausap ng mas malapitan, tinalikuran niya ito matapos niyang sabihin na hindi kailanman maaaring maging boyfriend ni Gina ang isang lalaki na tulad niya. Kinabukasan, nilapitan ni Hang Tak si Gina para ipaalala sa kanya na ngayon niya ipakikilala ang bagong boyfriend niya. Pagkatapos nito, dumiretso agad si Gina sa classroom ni Sungmin, hinawakan ng kamay niya at inakay siya palabas. Nagulat ang lahat sa classroom. Pagkatapos, sa loob ng isang silid, ipinakita ni Gina ang isang kontrata nila pag pumayag si Sungmin at hiniling sa kanya na pirmahan ito. Nakasulat sa kontrata ang mga tuntunin ng kanilang relasyon sa kontrata, kabilang sa loob ng 50 days na dapat magkita sila tuwing katapusan ng linggo at mag-post ng mga larawan na magkasama sila. Kasama rin ang hindi pakikipag-date o umibig sa iba, at nagdagdag pa si Sungmin ng ilang mga termino para sa kanyang sarili tulad ng paghatid kay Gina sa kanyang bahay araw-araw at pagsusuot ng couple item.
Gayunpaman, nang hiniling ni Gina sa kanya na pirmahan na ang kontrata, siya ay nag-aalangan pa rin. At naaalala ang payo ng kanyang ina tungkol sa pag-aalaga sa kanyang sarili at pagiging totoo. Pagkatapos ay nakatanggap si Gina ng isang tawag mula sa kanyang mga kaibigan at lumabas ng silid na iniwan si Sungmin. Ngunit bago siya umalis, hinimok niya si Sungmin na pumirma na sa kontrata sa loob ng 10 minuto at makipagkita sa kanya sa labas. Pagkatapos niyang umalis, pumasok si Pao sa silid na binasa ang kontrata at pinayuhan niya si Sungmin na pirmahan na ito, huwag nang mag-isip pa. Samantala, si Hong Tak ay nakikipag-usap sa mga kaibigan ni Gina habang naghihintay sa kanya. Pagdating ni Gina ay agad na nagtanong si Hong Tak kung nasaan na ang kanyang bagong boyfriend, na nagbigay sa kanya ng 1 minuto upang papuntahin siya doon at binanggit din niya na kung hindi totoo ang bagong boyfriend niya, dapat siyang makipagbalikan sa kanya. Sa kabilang banda, napagtanto ni Sungmin na ito na ang kanyang pagkakataon na makasama si Gina at baguhin ang relasyon sa kontrata sa isang tunay na relasyon at nagpa siya na pumirma sa kontrata. Pagkatapos ng 1 minuto, sinubukan ni Hong Tak na hikayatin si Gina na samahan siya, ngunit nasorpresa ang lahat nang dumating si Sungmin, at ipinakilala ang kanyang sarili bilang boyfriend ni Gina. Pagkatapos ay ipinaalala kay Sungmin ang tungkol sa kanilang nalalapit na date at umalis silang magkasama. Kinaumagahan, si Sungmin ay nag-aalmusal kasama ang kanyang ama at humingi ng tips para mapahanga ang mga babae, na ikinatuwa ng kanyang ama na marinig ito at sumang-ayon na magbahagi ng ilang mahalagang payo. Sa tanghali ay kasama ni Sungmin si Gina at ang kanyang mga kaibigan sa cafeteria. Nabanggit ni Gina na natatakam siya sa kimchi at dumplings at nagulat siya kay Sungmin dahil sa mabilis na bumili ng 3 bowl ng dumplings. Sa una ay nag-alinlangan pa si Gina, ngunit tinanggap din niya ito habang nandoon si Sungmin. Tinawag siya ni Pao para makipagkita sa broadcasting club at siya ay umalis. Kinagabihan, hinihintay ni Sungmin si Gina sa labas ng paaralan upang ihatid siya pauwi. Sa una ay lumalayo si Gina mag-isa, ngunit nang makita niya si Hong Tak sa di kalayuan, agad na bumalik siya kay Sungmin at hinawakan ang kamay nito. Habang hindi pinapansin ng kanyang ex-boyfriend, at nagpunta sila sa restaurant, nagdesisyon si Gina na kilalanin nila ng mabuti ang isa't isa. Pumayag din si Sungmin at nagpalitan sila ng diaries, para ibahagi ang mga ayaw at gusto nila. Nagulat si Gina dahil natuklasan niyang may pagkakapareho sila ng interes at hindi gusto. Kaya nagpa siya na gumawa ng mas malalim na koneksyon dahil nag-aalala si Gina na maaaring nagdududa si Hong Tak. Kaya gusto niyang mawala ang pagdududa ni Hong Tak. Matapos nila mag-usap, nagtungo siya sa dance studio nila at nakita ni Gina si Hana. Nagtanong si Hana kung bakit siya na late. Ipinaliwanag ni Gina na kasama niya si Sungmin at nang marinig ito ni Hana ay bigla siyang nagmungkahi na maaari siyang pumili pa ng mas kaakit-akit na lalaki, ngunit bilang tugon ni Gina ay ipinaliwanag sa kanya na dahil nakita na ni Hong Tak ang mukha ni Sungmin, kaya mananatiling siyang boyfriend niya at may kontrata na silang dalawa. Pagkatapos ay nagpaalam na si Gina para umalis, at nadatnan niya si Sungmin na naghihintay sa kanya sa labas para ihatid siya pauwi. Tinanong niya ito kung bakit siya naroon at ipinaalala niya sa kanya na bahagi ito ng kontrata nila. Sa daan, habang tumatawid ng kalsada, hindi napansin ni Gina ang sasakyang patungo sa kanila, kaya muntik na siyang mabundol ng kotse. Buti na lang nahila agad siya pabalik ni Sungmin. Nakarating na din sila sa lugar ni Gina at hiningi niya ang numero ni Sungmin bago umalis, na ikinagulat ng binata bago ibigay. At habang siya ay naglalakad palayo ay may isang tao na lihim na nagmamasid kay Gina. Kinabukasan, habang nakatambay kasama ang kanyang mga kaibigan at kumukuha ng litrato, ay biglang naalala ni Gina na dapat pala siyang mag-post ng couple picture kasama si Sungmin. Kaya agad siyang tinawagan at pumayag itong makipagkita sa kanya sa cafeteria. Pagdating niya, kasama niya ang kanyang kaibigan na si Pao at nagpakilala, ngunit hindi nakipagkamay ang mga babae sa kanya. Kaya napahiya siya. Pagkatapos, nagpa siya si Hana na umalis para sa kanyang dance practice, habang si Minji naman ay mukhang natutuwa sa pagiging palabiro ni Pao. Kaya ang grupo ay nagpunta sa isang gaming cafe at nagsasaya sa iba't ibang laro. Nakapagtataka na nagpakita si Gina ng mga kahangahangang kasanayan sa paglalaro at natalo niya ang iba pang mga manlalaro. Pagkatapos ng kanilang paglalaro, sina Gina at Sungmin ay kumuha ng litrato ng magkasama at ibinahagi ito sa kanilang mga profile sa social media, at inalok din ni Gina na samahan niya si Sungmin pauwi sa kanyang tahanan. Nahihiya ang binata dahil hinatid pa siya ni Gina. Habang papunta sa bahay ni Sungmin, nag-message si Hana kay Gina na nagmungkahi na huwag na niyang tawagan muli si Sungmin kapag magkasama silang lahat. Malapit nang dumating sina Gina at Sungmin sa labas ng bahay ni Sungmin, at sa puntong ito, nag-alok si Sungmin na ihatid pabalik si Gina pauwi, ngunit tumanggi ang dalaga. Bilang tugon sinabi rin ni Gina na naglalakad siya mag-isa sa gabi mula nung edad na 18 at alam niya kung paano alagaan ng mabuti ang sarili. Nang marinig ito ni Sungmin, hinubad na lang niya ang kanyang jacket at isinuot ito kay Gina bago sila maghiwalay.
Napangiti si Gina sa kanyang ginawa at naglakad pabalik sa bahay. Kinabukasan, makikita natin si Gina na hawak-hawak ang jacket ni Sungmin, at lumabas siya ng classroom upang ibalik ito. Sa labas, napansin ni Hangtak si Sungmin sa field at nilapitan siya kasama ang kanyang mga kaibigan, sinimulan niyang maliitin si Sungmin na tinatawag siyang talunan. Mabuti na lang dumating si Gina sa tamang oras, at tinanong kung binubuli ni Hangtak si Sungmin, kaya binalaan niya ang kanyang ex na huwag guguluhin si Sungmin, kung hindi mananagot siya sa kanya. Sinagot siya ni Hangtak na hindi siya makapaniwala na ang ipinalit sa kanya ay isang talunan, na hindi man lang kayang magsalita para sa kanyang sarili. Nang marinig ito ni Gina, hinila niya si Sungmin papalapit sa kanya at hinalikan siya sa harap ng lahat. Kaya na bad trip si Hangtak at hindi makapaniwala sa nakita kaya naglakad ito palayo. Matapos maiwan silang dalawa, nagtanong si Sungmin kay Gina kung totoo ba yung halik niya o para lang ipakita kay Hangtak. Ipinaliwanag ni Gina na nagdududa si Hangtak sa kanilang dalawa, kaya napilitan siyang gawin ito upang maibsan ang mga pagdududa sa kanilang dalawa. Ito ay kinasama ng loob ni Sungmin at umalis siya. Sa susunod na eksena, sa oras ng physical training, si Hangtak ay gumagawa ng higit sa 80 push-up at hinahangaan ang lahat ng naroon. Gayunpaman, nang nilapitan niya si Gina at tinanong kung cool ba ito, pero hindi siya sinagot at hindi siya pinansin. Sa sandaling yon, sina Pao at Sungmin ay pumasok sa silid ng pagsasanay at namahaji ng mga tiket para sa kanilang programang Tic-Tac na inorganisa ng Broadcasting Committee. Nang lapitan ni Pao si Gina para dumalo sa programa, kaya inimbitahan din sila ni Gina para mananghalian ngunit hindi siya pinansin ni Sungmin. Mamaya sa cafeteria, hindi dumalo si Sungmin sa tanghalian, kaya nagtanong si Gina kay Pao tungkol sa kinaroroonan ni Sungmin. Bilang tugon, sabi ni Pao na ang kanyang kaibigan ay nasa broadcasting room ngayon at tinatapos ang ilang mga gawain. Sabay tanong ni Minji kay Pao kung bakit niya nagustuhan ang kanyang mga larawan sa Instagram. Ipinaliwanag niya na siya ay isang tagahanga at maganda ito sa paningin niya. Pagkatapos ay nagtanong si Gina kay Pao para tulungan siya na magkasundo sila ni Sungmin, at pumayag siya. Matapos nila kumain, pagkaalis ni Minji para bisitahin si Hana. Kinausap ni Gina si Pao at nagtanong kung bakit nagalit si Sungmin sa kanya. Sinabi ni Pao sa kanya na hindi nagustuhan ni Sungmin kung paano niya ito hinalikan bigla sa harap ng lahat, para lang mapatunayan ang kanilang relasyon, at isiniwalat din niya na yun ang unang halik ni Sungmin, at nagalit siya nang malaman na peke ang lahat. Ang kontrata para sa peking relasyon ang pangunahing dahilan kung bakit sa una ay tumanggi siya na maging boyfriend. Tinanong ni Gina kung bakit niya ito tinanggap sa bandang huli, at ibinunyag ni Pao na gusto talaga siya ni Sungmin mula pa noong una. At nagulat si Gina nang marinig ito at napagtanto na talagang nasaktan niya ang damdamin ni Sungmin. Pagkatapos mag-usap ng dalawa, agad na kinausap ni Gina si Sungmin at binanggit na ang mga patakaran ng kanilang kontrata ay nagbabawal sa kanila na magkagusto sa isa't isa. Tinanong niya si Sungmin kung gaano na siya katagal may nararamdaman para sa kanya. Na kinakabahan na sinagot ni Sungmin ito, nahulog siya sa kanya nang makita niya itong kumakanta sa recording studio, nang marinig ito ni Gina. Humingi ng tawad si Gina kay Sungmin sa biglaang paghalik nito sa kanya, at tinanggap niya ang kanyang paghingi ng tawad at sinabi niyang sa susunod na gawin itong muli, gawin niya ito na may tunay na damdamin. Sa huling eksena, sinusuri nila ang pagtibok ng puso ni Gina sa klase ng physical training, at biglang nakita niya si Sungmin sa kanyang harapan. Nang makita siya ni Gina, nagsimulang mag-isip siya tungkol sa paghalik sa kanya ng totoo at ang kanyang puso ay tumibok na lumampas sa 100 na pinagtaka nila at nag-aalala ang lahat ng naroon at natapos ang eksena sa pagmumungkahi ng guro na magpatingin kaagad sa doktor si Gina.